Magandang araw sa inyo. Nais ko lang ibahagi sa inyo yung pag-ibig ng Diyos. Ano ba ang kahulugan nito? Bakit ba't laging nababanggit ang pag-ibig ng Diyos ay mahalaga para sa ating lahat? Ano ba itong pag-ibig nito ng Diyos? Ano yung malalim na kahulugan nito? Number one, yung pag-ibig ng Diyos ay una, pag-aalay ng buong buhay. Inialay ng Diyos na Jesucristo ang kanyang buhay para sa ating lahat. Ano po ang dahilan? Kasi gusto niya tayo dahil sa pagmamahal niya, gusto niyang iligtas tayong lahat. Sabi nga sa aklat ng Pilipos, chapter 2, verse 13 to 15, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Di po ba? Laging ang Diyos mismo ang kumikilos. Sabi sa 14, gawin niyo lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo. Ito po yung magandang sinasabi, wag na magreklamo, wag na magtalo. Bakit po? Sabi dito, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos. Ulirang maging anak ng Diyos. Matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila, tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. So, napakaganda ng mga sinasabi sa banal na kasulatan. Ano po? Ganitong magmahal ang Diyos para sa kabutihan ng lahat. Sa Juan chapter 5 verse 7 sabi, ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon at gayon din ako. Kaya nga hindi tumitigil ang pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, patuloy siyang kumikilos sa buhay natin. Amen? Sabi nga doon sa pangalawa, sabi, aktibong kumikilos ang Diyos. Katulad ng binasa natin sa banal na kasulatan, hindi nagsasawa ang Diyos, hindi nawawalan siya ng ng tiwala sa tao. Patuloy siyang gumagampan at gumagawa ng paraan para sa ating lahat. Sabi nga sa Pilipos chapter 1 verse 6, ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon, katulad ng nabasa natin kanina. At sabi na, titiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik na Jesucristo. Pangatlo, gabay sa tamang landas ng buhay ang kanyang mga anak. Yung pag-ibig ng Diyos ay nagsisilbing gabay. Kahit po tayo, yung ating pagmamahal sa ating mga anak ay paraan para magabayan sila sa mabuting buhay, sa mabuting gawain, sa mabuting landas. Sabi nga sa aklat ng Kawikaan, chapter 6, 3, verse 6 to 9, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Yes, ituturo ng Diyos, kaya nga lagi siyang nasa ating tabi, hindi niya tayo iniiwan. Sabi niya, wag mong isipin na napakarunong mo. Matakot ka sa Panginoon at huwag gumawa ng masama. Napakaganda ang mga sinasabi ng Panginoon, paraan upang tayo hindi maligaw sa landas na ating tinatahak sa mundong ibabaw. Bakit po? Ang sabi, para iyon sa ikabubuti at ikalalakas ng iyong katawan. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Amen. Kaya nga po, yun lang ang ating dapat gawin, magtiwala tayo doon. Sa aklat ng Kawikaan, chapter 3, verse 5, kaya huwag kang magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Totoo po yun.
Walang magagawa ang karunungan ng tao, ang sarili nating karunungan, kung walang tulong ang Diyos. Pero kung ang ating pong gagawin, tutubdin, isasagawa ay ang karunungan ng Diyos, nakakasigurado tayo mga kapatid na hindi tayo ililigaw ng ating mga ginagawa, ng ating mga pinaplano. Ano pa po yung pinakamaganda sa pag-ibig ng Diyos? Iniingatan ang buhay ng kanyang nilikha. Yun po yung napakaganda. Iniingatan. Patuloy naman tayong iniingatan ng Diyos. Hindi lang po natin alam, hindi natin nakikita, pero patuloy tayong iniingatan ng Diyos. Ano po ang sabi sa awit 121, chapter 7, verse 7 and 8? Iingatan ka ng Panginoon sa anumang kapahamakan, pati ang buhay mo'y kanyang iingatan. Ang Panginoon na mag-iingat sa iyo nasaan ka man ngayon at magpakailanman. Ganyang magmahal ang Diyos. Lubos-lubos. Talagang iingatan tayo. Sabi nga, iingatan tayo saan man tayo naroon. Ngayon at magpakailanman. Kahit sa kapahamakan, iingatan tayo. Ang ating buhay. Iyan po yung sinasabi. Kaya po napakaganda na ang Diyos ay, ang kaniyang pag-ibig ay ating naisasagawa, natutupad. Iyan po yung maganda. Kaya po, ano pa yung kasunod sinasabi nating pag-ibig ng Diyos? Biyaya ipinagkakaloob sa lahat ng kanyang minamahal. Patuloy siyang nagbibigay ng biyaya sa lahat ng tao. Ano po ang sabi? Sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sino man. Biyaya ng Diyos, ibinibigay, kusang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ganyang magmahal ang Diyos. Sabi nga sa aklat ng Tito, chapter 3 verse 5, iniligtas niya tayo dahil sa ating hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Ito po yung napakaganda mga kapatid. Kaya po ating pong, ano pa po yung magandang kahulugan ng pag-ibig ng Diyos? Inaakay sa daan ng kabutihan. Lahat ng tao, inaakay niya sa landas ng kabutihan. Sabi po sa aklat ng Hebreo, chapter 13, verse 16, huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat yan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Amen? Kaya nga po, gawin po natin ito at aakayin tayo ng Diyos sa landas ng kabutihan. Kakahulihan na ibig sabihin ng malalim na pag-ibig ng Diyos, ginagampanan tungkulin para ituloy ang kaligtasan lalo't higit ng mga nangangailangan. Ginagampanan niya tuloy-tuloy hanggang sa kasalukuyan. Sabi sa unang Pedro chapter 5 verse 2 to 4, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na pinagkatiwala sa inyo. Gawin ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Iyan ang nais ng Diyos. Dahil siya hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na ginagampanan ng Diyos ang kanyang tungkulin para sa ating lahat. So tayo mga tinawag ng Panginoon, sabi, gampanan ninyo ang inyong tungkulin hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyong maglingkod. Hindi bilang Panginoon ang inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa kayo sa kawan. Ang pagparito ng pinunong pastol ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman. Amen? So kaya naman, magpatuloy po tayo sa ating mga gawain at huwag tayong titigil. Sabi nga sa Efeso chapter 6 verse 7 to 8, maglingkod kayo ng masaya.
ang kalooban, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod, hindi sa tao. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa, maging siya man ay alipin o malaya. Ito ang malalim na kahulugan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag na kayong mag-atubili, lupapit sa Panginoon. Humingi ng tawad, humingi ng tulong, sapagkat ang Panginoon ang siya lamang may magagawa para sa buhay natin. God bless you all.